Hello TV fam! Kung bago kayo sa aming channel, my name is John of the Coronel family. Welcome to another vlog. So for today's video, nakita niyo yung title natin. Paano nga ba tayo nagpalit ng career dito sa Canada? Konting backstory muna. Way back in 2015 ng December, nang una kaming dumating dito sa Vancouver through the Skilled Workers Program. Kami lang naman ang pinakahuling batch na natanggap sa programang ito. Ngayon ata ang tawag dito ay express entry na. Kung pupunta ka sa Canada, first and foremost, dapat tanggalin mo yung konsepto na ganito ako dati sa Pilipinas. Dahil pagdating mo sa Canada, most often than not, you'll start fresh. At i-consider nila ang iyong past experience sa an entry-level position. At dyan nagsisimula ang oportunidad para sa'yo. Kapareho ko na lang, meron akong mga minamanage sa tao doon sa production. So kung dati sa Pilipinas, manager ka, boss ka, meron kang mga tao under you, pwede mo magamit yan. Pwede mo dalhin yung skills na meron ka at natutunan mo dyan at dalhin mo sa Canada. Pero hindi ibig sabihin nun, madadala mo yung role at responsibilities mo sa Canada pag nagtrabaho ka. Pero lagi niyong tatandaan, dito sa Canada, walang imposible. Dapat, bago pa kayo dumating sa Canada, napag-isipan niyo ng mabuti kung ano yung balak niyong maging trabaho dito. I-take advantage nyo yung mga binibigay na free seminar sa mga new immigrants ng Canada. Diyan namin kasi nalaman yung workbc.com na nandoon daw kasi yung mga labor market conditions ng lugar na kung saan kami mag-i-immigrate, which is dito nga sa Vancouver. Yan kasi yung pinakamagandang tool na nagamit ko para mamili ng magiging career ko dito sa Vancouver. Kaya ngayon, usisain natin ano pa talagang pwedeng makita natin at matutunan sa WorkBC. Okay, konting kwentuhan muna, no? So, itong pinapakita ko sa inyo, ito yung website ng WorkBC.ca. As of today, no, current data tong pinapakita ng website, there are over 45,237 jobs available here sa BC. Now, depende na lang sa'yo kung alin sa mga trabahong na nakapost na yan ang gusto nyong applyan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko to choose my career path dito sa Canada. So, first and foremost, ang tinignan ko is pumunta ako dito sa Research the Labor Market tab, and then under that, pinuntahan ko yung High Opportunity Occupations. Ibig sabihin, mataas yung demand para sa klase ng trabaho na to. So, doon ako nag-focus. Now, dito, kapareho niyan, sinasabi, no, discover occupations in BC that are expected to offer the best opportunities over the next 10 years. High opportunity occupations are those that are expected to experience higher demand and higher pay compared to other occupations. O, di ba? Dun pa lang, swak na sa pangangailangan natin. Yan naman ang inaasam-asam ng lahat sa atin. Dito makikita nyo, meron kayong fields dito na pwede nyo may enter. Ako personally, I did not enter anything. The reason being is sa mga job postings, makikita natin required, parang bachelor's degree, certified PMP, and so on and so forth. In reality, those are, preferred qualifications lang. Hindi siya mandatory. Hindi naman ibig sabihin nun porke hindi ka certified, hindi ka na pwedeng matanggap. I left it empty for the sake of me showing you kung ano yung pwede natin makita dito. Total picture ng labor market sa British Columbia. Kasi workbc.ca ito tinitingnan natin Isa-scroll down ko to, titignan ko at papakita ko sa inyo kung ano yung nag-apply sa akin at saka ano yung pinili ko among the list na nandito. Today is, hindi ko alam kung kailan ko mapopost tong video na to, but today is November 16. So this is the data as of November 16. Dito nga pala sa Canada, di ba sa atin, pag nagkatrabaho ka, parang gusto mo business, yan, business management, business administration. Here,
pag sinabi mo yung business, lahat halos dito parang specialized field, no? Which is, makikita natin dito sa listahan ito na talagang kailangan specialized ka. Pwedeng sales. Sales lang talaga yan. Oh, eto. So, dito sa screen, no, itong pinopoint ko, nakalagay dito, purchasing agents and officers. Matatanong nyo, bakit ko ba napili itong klaseng category na to? The reason being kung bakit ko siya napili is because tinignan ko yung skill set na meron yung purchasing agent. Very relevant siya doon sa mga previous experience ko. And what better way for me to be able to push yung mga existing or past experiences ko. Kaya ngayon, ito yung napili ko. Purchasing agent and officers. Makikita nyo, as of today, ang hourly rate niya is 34.62 an hour. And there are over 2,511 jobs. Let's go into further detail, no? At i-click natin siya. Tingnan natin kung ano makikita natin sa loob. So, ito yung sinasabi ko. High opportunity occupation, NOC 1225, Purchasing Agent and Officers. Baba tayo. Ito na yan. Ito na yung pinaka-aantay ng lahat. Before, I think yung annual earnings nito is somewhat close to this. Around, I think, 68,000 a year. Right now, based on the current market, ang annual salary na ino-offer for this type of role is 72,203. Aning requirement, educational background, requirement and degree, which I have naman in the Philippines. However, dito nga pala sa Canada, dahil wala tayong grade 7, grade 8, back then, I mean, this is during my time, no? Na wala tayong grade 7 and grade 8, sinusubtract nila yun sa actual number of years na nag-aral ka. So, in essence, nung nag-IELTS ako at pina-assess ko, although meron akong degree in the Philippines, dito, it's only considered a diploma course because I lack 2 years, which is grade 7 and grade 8. Job openings, 2,520, which is a lot, no? Now, ito yung sinasabi ko sa inyo. Nandito yung people in this occupation, nandito nakalista kung itong klaseng trabaho na to, nag-a-apply ba sa inyo? And itong trabaho na to, magagampanan nyo ba ng maayos base doon sa previous experience nyo? Dito ko nakita yung sarili ko, kaya dito ako nag-lean towards. So, andun yung duties and responsibilities. Naka-indicate dyan yung earnings. Makikita nyo, median range is 34.62 an hour, low of 21.63, high of 47.84. Nung nag-start ako sa Best Buy, nag-take on ako ng responsibility related to this. Although hindi siya commensurate supposedly sa pay, I use that, as an added experience na pwede kong mailagay sa aking resume. So, ganun yung ginawa ko na pwede nyo rin gawin, no? That's like parang mga tips and tricks na rin na pwede nyo magawa. Rate ko, umabot ako, I think, at 22 an hour before. Dito pala makikita nyo na yun na kung maganda ba pumunta sa gantong field. Kasi number one, makikita nyo, as of census 2016, 4,700 employees are employed, no, during that time, and 68% of that is full-time. Tayong mga Pilipino, syempre ayaw natin ng casual. Gusto natin yung parang pangmatagalan, yung career na sure tayo. Ibig sabihin, may benefits yan. Magandang sinyalis to, na magandang potential career to. And nakalagay din dito kung ano yung mga potential career pathways mo. Naka-indicate dito yung related careers na pwede mo makuha. Pag-usapan natin yan mamaya kasi yan yung ginamit kong tulay para maabot ko kung nasaan man ako ngayon. So, dito sa baba, makikita mo, based doon sa category ng job na to, nandito yung mga job titles. Ayan, oh. Click natin to lahat, ha. Andyan yung purchasing contracts, buyer, meron tayong analyst, no, and so on and so forth. So, ginamit ko tong mga job titles na to. Kinapi ko yan, nilagay ko sa LinkedIn search ko, nilagay ko sa Glassdoor search ko, at saka nilagay ko sa Indeed search ko
para makakuha ako, maka-generate ako ng mga leads kung saan ako pwede mag-apply. So, yan yung more or less background nung type of career na napili ko dito sa Canada. Now, kung mapapansin nyo, shift tayo dito sa may right side, mapapansin nyo, nandito yung mga existing at recent job openings. Nandyan yung purchasing officer sa Victoria, nandyan din yung location, Buyer 2, District of Westwater, Vancouver, government to for sure, West Vancouver, and then Buyer 1, School District number 43. Ang ganda ng opportunity dahil mapapansin nyo, dalawang options. Meron kang private companies who are hiring for this type of role at saka public companies, which is good. Ako, dream ko talaga yan na mapunta sa public sector. Si Joyce currently is already in the public sector, no? So, hopefully, I can work my way going to that direction. So, sampulan natin ha, i-click natin tong purchasing officer sa Victoria. Tignan natin kung ano yung offer nila. By the way, effective December 1 nga pala of this year, lahat ata ng companies ngayon are required to post their salaries na for a particular role. Before kasi, hindi siya required. Ngayon required na, which is good. So, kung naghahanap ka ng trabaho, this is the best time. Experience, 7 months to less than a year. Diba naman? Pwede mo talagang applyan. Ito rin ako nagbase sa applications ko kung bakit ako naging buyer sa Best Buy Canada from a technician, Geek Squad technician, to a buyer position at Best Buy. And then from a buyer position at Best Buy, ano ba yung next steps na pwede nating magawa to elevate our career here in Vancouver? Pumunta ako dito sa Purchasing Managers. Tignan natin ha, click natin. NOC 0113. Yan. So sa Purchasing Managers, tignan nyo naman. Andito ang talagang pinakahanap-hanap natin, no? At pinaka-importanting na malaman natin na information about a particular job na ina-applyan natin, ang annual earnings. So, ang annual earnings based on this particular website, WorkBC, not sponsored, pero, sharing anyways, ang annual salary is $93,247,000 a year. So yun na nga, nandun ka na, mataas na yung sweldo mo. Pero ang katotohanan niyan, dahil nandito tayo sa Canada, 40% niyan napupunta sa taxes mo at saka sa benefits mo. So approximately 56,000 lang yung matitake home mo out of that annual pay. Ang sad, no? Salary to. Again, ang educational background, supposedly they are requiring you to have a degree. For myself, I did take certain training courses para sa ganoon ma-beef up ko ng konti yung education ko. Importante kasi din yan sa mga employers at tinitignan nila yan. So, that's what I did. So, duties and responsibilities, again, this aligns doon sa mga previous na naging role ko. Talagang beef up ko lang yung experience ko to align with this. That way, I can apply for a managerial position. Rule of thumb, you should always be on the look. Ideally, for you to grow fast, you should be either getting promoted every 2 years. Yun yung parang pinaka-rule of thumb na fina-follow ko. 2016, there are over 2,300 employed for this particular role. And ang kagandahan, tingnan nyo naman, 72% of that full-time employees, which is maganda yung outlook, 'di ba? Hindi siya contractual, hindi siya temp or whatnot. Kasi yan ang natin security, 'di ba? Job security. Itong mga job titles, ginamit ko din yan. Pinalitan ko ngayon yung LinkedIn ko, inilagay ko yung mga titles na yan para sa ganun, pagka nagkaroon ng job opportunity, yan yung manonotify nila sa akin. Ang next na tinignan ko is tong labor market statistics. Nakita nyo dito, 2,300 and then ang forecast would be 1,580 from 2022 to 2023. To dig a little bit more further, dito sa pag-aaral natin na ginagawa, sinek ko din yung labor market statistics. Out of that job vacancy,
saan nakakonsentrate yung mga yan? Baka naman nasa kilo na yan, which is mahirap, di ba? So, yung location, importante din yan. So, tingnan natin, ha? So, mapapansin nyo dito, ito yung mga, itong 2,300 na to, from 2016 census, ito yung breakdown kung saan madami by region yung trabaho na to. So, baba tayo dito. Kami, naninirahan kami sa Richmond. We are under the mainland southwest, no? Pansinin natin, highlight natin dito. There are over, as of 2022, 75.7% nakafocus sa mainland. Nagigets nyo na ba yung strategy, kumbaga, na ginamit ko dito? So, pumili ako ng trabaho na alam kong high demand, in the next 10 years, mayroon kang career growth in the next 10 years, pinili ko din yung trabaho na kung saan naninirahan ako sa mainland. Doon din yung the biggest volume na naghahanap ng gantong klaseng trabaho. So, isa yan sa mga naging strategy kung bakit ako napunta sa gantong field ng business. Ayan yung nagsasabi sa akin na kailangan, kung gusto mo nang umangat ng mabilis, kasi nga in demand tong trabaho na to, kumita ng mataas, ito na yung nagsasabi sa akin. Yung data na to, yung nagsasabi sa akin na kunin mo na yan. Sayang naman kung hindi mo pa kukunin yan. So, ayan, naka-indicate dito. Yung blue, nagre-reflect yan ng mga nagre-retire na kailangang palitan. Yung black naman, these are new openings sa market. Average annual growth for this particular role, palit tayo sa mainland, makikita natin, no? With a 1.1% growth annually. So, maganda yung outlook. Hindi siya stagnant. Kapag ito, walang growth, 0, 0, 0. Ito na nga yung majority ng volume. Meron siyang signs of growth, which tells me na parang, this is a good decision. Now, since ito na yung level nung hinahanap ko, no, bago ko makalipat dito sa trabaho natin, ano ba to? Ano na ba to? Salary reveal. So, hindi ako magsasabi ng actual salary ko dito sa vlog nito. Pero, tignan natin, baka meron tayong makitang opportunity dito na somewhat close or well within the range ng natatanggap ko na ngayon. Okay ba yun? At least, di ba, magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung, at this point in time, ano ba dapat yung nakukuha natin for a managerial role. So, eto na. Nakikita nyo ba itong nasa right, nasa right side ng screen natin? Purchasing Manager, Commodity Manager, at tignan nyo naman. Andyan ang vendor manager ng TELUS. Merong vacancy sila na hinahanap still to fill in. Posted lang to November 6, no? Hindi ko sasabihin na ito yung exact salary ko, pero at least magkaroon kayo ng idea kung ano yung ino-offer ng TELUS for this type of role. Masyado lang tayo na-excite eh. Bakit natin clinic? Kasi number one, work from home ang TELUS. So, if meron sa inyo dyan na naghahanap ng work from home, this is a good opportunity kung gusto nyo explore and somewhat interested kayo to check kung fit ba yung glassing gantong trabaho doon sa ginagawa nyo. So, makapansin nyo, yung locations ito, tatlo yung naka-indicate. You have Montreal, Toronto, and Vancouver. Because any of those locations, walang problema. You work remote. Meron din kami mga offices in those locations as well na pwede mong puntahan if necessary. So, full-time, again, no, this is a regular role. Baba tayo. Andyan kung ano yung ine-expect nila na gagawin mo. Eto na. Nakikita nyo na ba to? So, for this particular role, no, makikita natin, nakalagay dito, midpoint base salary. Diba? $109,000. Tingnan natin yung pangalawang line. Next line indicates performance bonus or sales incentive plan of 15% on top of your base salary. So, again, I won't confirm kung ano yung sweldo ko, but I am in the same role with TELUS. Right now, ito yung ino-offer ng company
for a vendor manager position. The main point of this vlog is ma-encourage kayo, huwag kayong maubuson ng pag-asa. Ang daming opportunities, really, as long as you're able to mag-set aside kayo ng time. As in, talagang, do this one entire day, go to this website, hanapin nyo yung best fit sa inyo. Pwede naman kayong maghanap na by position or role. Pwede nyo rin gawin yun dun sa search filter na pinakita ko sa inyo early on. Basta kailangang high demand siya, ideally, para maganda yung outlook. Kasi pag high demand siya, lalo na ngayon, parang nasa recession stage tayo, di ba? Pag high demand siya, mas less yung chance mo to get laid off. Not entirely, but at least, hindi ka kagad mapupunta doon sa listahan ng pwedeng ma-lay off. You get what I mean? At saka yung opportunities, nandun na sa right side. At makikita nyo na yung pwede yung ma-expect na salary sa inyong employer. Pwede nyo rin yan magamit na tool na pang-negotiate during a job interview. If they ask you for expectation, just tell them na parang, as long as it's well within the range of what's being offered sa market, okay na yun. So, good luck sa inyo. Hopefully, may natutunan kayo. I know this is not a regular vlog na ginagawa natin, pero I wanted to make a video na makatulong kahit papano. I want to encourage sana everyone, lalo na yung mga Pilipinong nakarating dito, to aspire for the highest that they could attain in terms of professional career dito sa Vancouver. Thank you again. Hope you enjoyed this vlog. Again, my name is John of Life with the Coronels channel. Kung meron kayong natutunan, nag-entertain kayo or whatnot, don't forget to like this video para sa ganoon ma-push out pa siya doon sa mga ibang potensyal na mga nangangailangan. Share it and don't forget to subscribe. Alright, thank you everyone. I'll see you on the next video. Bye!